Mga kababayan, isa sa mga bagay na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng ilang viewers kaugnay ng naging aksidente kina Daddy Frankie ay ang kawalan ng malinaw na footage na maaaring balikan para mas makita kung paano talaga nagsimula at nangyari ang insidente. At dito pumapasok ang sinasabi ng ilang viewers na tinatawag nilang piping saksi. Pero bago natin pag-usapan ng mas malalim iyan, balikan muna natin ang naging sitwasyon. Ayon sa mga nakikita at napag-uusapan ng mga supporters, hindi maliit ang naging pinsala sa sasakyan ni Daddy Frankie. Hindi lamang sa harapan nagkaroon ng damage dahil pati ang bahagi ng driver side ay naapektuhan, at sinasabing hindi na rin basta-basta nabubuksan ang pintuan. Ibig sabihin, bukod sa sakit sa ulo na dulot ng aksidente, panibagong problema naman ang kailangang harapin pagdating sa pagpapagawa ng sasakyan. At alam naman natin, mga kababayan, na kapag malaki ang tama ng isang sasakyan, hindi lamang simpleng pagpapalit ng isang pyesa ang pinag-uusapan. Pero bukod sa mismong damage ng sasakyan, may isa pang bagay na mas naging interesante sa usapan ng mga viewers. Ano nga ba talaga ang nangyari bago ang banggaan? Dito nagkaroon ng magkakaibang kwento mula sa mga taong sangkot sa insidente. At kapag magkakaiba ang sinasabi ng bawat panig, natural lamang na magtanong ang mga taong nakasubaybay. Sino ang nasa tamang posisyon? Ano ang eksaktong nangyari? At mayroon bang bagay na maaaring magpatunay kung alin sa mga kwento ang mas malapit sa totoong nangyari? Diyan nagiging mahalaga ang video footage. Dahil kung may malinaw na recording mula mismo sa sasakyan, hindi na kailangang umasa lamang sa alaala ng driver o sa kwento ng mga taong naroon. Hindi ibig sabihin ito na automatikong tama ang may dashcam. Hindi rin ibig sabihin na kapag may video ay tapos na agad ang lahat ng usapan. Pero malaking tulong ito dahil may isang bagay na maaaring balikan at suriin. At ito mismo ang punto ng ilang viewers. Sinasabi nila na kung may dashcam sana ang sasakyan ni Daddy Frankie, maaaring mayroon silang sariling recording ng nangyari bago, habang, at pagkatapos ng aksidente. At dito ako personally sumasang-ayon sa isang bahagi ng kanilang sinasabi. Hindi dahil inaasahan nating magkakaroon ulit ng aksidente. Hindi dahil gusto nating magkaroon ng problema. Kundi dahil sa kalsada, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari. Kahit gaano kaingat ang isang driver, may posibilidad pa rin na may ibang motorista na biglang sumingit, lumipat ng linya, mawala ng kontrol, o gumawa ng isang bagay na hindi mo inaasahan. Kaya doon pumapasok ang dashcam. Ang simpleng maliit na kamera na nakakabit sa sasakyan ay maaaring maging mahalagang dokumentasyon. At hindi lamang para kay Daddy Frankie. Para ito sa kahit sinong driver. Kaya para sa akin, mas magandang tingnan ang dashcam bilang dagdag na proteksyon at dokumentasyon, hindi bilang isang bagay na ginagamit lang kapag may gustong patunayan. At may isa pang magandang bagay tungkol dito. Hindi lamang ang driver ang napoprotektahan. Pati ang ibang taong sangkot sa aksidente ay maaaring makinabang sa malinaw na footage dahil mas madaling malaman kung ano ang nangyari. Halimbawa, kung may dalawang magkaibang bersyon ng isang insidente, maaaring makatulong ang video para magkaroon ng mas malinaw na picture ang mga awtoridad o insurance provider. Pero syempre, kailangan pa ring maging maingat. Ang dashcam footage ay dapat tingnan bilang ebidensyang susuriin, hindi bilang automatic na hatol kung sino agad ang may kasalanan. At iyon ang dahilan kung bakit maraming viewers ang nagsasabing sana ay magkaroon na ng dashcam ang mga sasakyan ng team. At sa kaso naman ni Daddy Frankie, sana maging lesson din ang nangyaring aksidente para sa buong team. Hindi rin nangangahulugan na ang pagkakaroon ng dashcam ay automatikong magbibigay ng sagot sa lahat. Ang punto lamang nila ay kung may recording sana, mas madaling balikan ang pangyayari at mas malinaw sana kung ano talaga ang nangyari. At para sa akin, valid naman ang ganitong pananaw. Sa halip na puro haka-haka, mas maganda talaga kapag may dokumentasyon. Sa halip na kanya-kanyang kwento, mas maganda kung may footage na maaaring suriin. At sa halip na puro tanong pagkatapos ng aksidente, mas mabuti kung mayroong record na maaaring makatulong sa pag-unawa sa insidente. Kaya sana, mga kababayan, ang ganitong pangyayari ay maging paalala hindi lamang sa team ni Daddy Frankie kundi pati na rin sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong panunood. Ingat kayo, mga kababayan, at God bless sa buong team Daddy Frankie.